Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito yung kasama ko, si Chip. Kasi mga kapatid, kaya may tinitignan kami dito. Yan, papakita namin sa inyo. Kukunin ko muna yung camera. Meron na po kaming computer dito. Ayan. Ngayon po, lahat ng mga tanong nyo ay sasagutin namin ni Chip. Tapos babasahin namin dito sa aming computer. Pero bago namin gawin yon, mga kapatid, meron kaming ipapakita sa inyo na gawa ng isang magaling na mekaniko. Magaling na to. Ayos-ayos nitong alternator na to. Ayan o. Eh, ang nangyayari, sumayad yung... Ano ba yung sumayad sa loob, Chip? Yung... Ayun o. Kitang-kita rito. Ayan yung sayad o. Yung stator niya, sinayara ng... Yung stator, sumayad. Ito. Ito. Sumayad. Yan. Nakita niyo yung sayad o. Ayan o. Ngayon, nasira yung bearing, kaya sumaya. Nasira itong bearing. Oh. Bakit nasira yung bearing? Yun ang tanong doon. Hindi yung bearing, may talaga nasisira. Hindi naman pwedeng hindi eh. Oh. Kaya lang ito, napadali ang sira niya. Bakit? Kasi nga, sumobra higpit nung... Sumobra higpit? Nung belt. Oh. Nag-convert sila, siguro nagpalit ng pan belt. Eh, hindi na maisuli, maiksi yung nabili. Maiksi yung nabili. Ipinwersa na. Actually, hindi nga ipinwersa eh. Oo. Ang ginawa nila, ito yung adjuster. Nagbutas sila dito oh. Para magkasya yung... Para magkasya yung belt. Nagbutas dito mga kapatid. Siguro mali ng bili. Dapat, gagalaw yung, ito yung pinaka-cover. Oo. Ayan. Yung adjuster niya. Oo, dapat gagalaw tong ganun eh. Ibig sabihin sagad na, ayaw pang pumasok ayaw pa, sagad na. Panbelt. So nagbutas sila doon para pasok yung panbelt. Pasok yung panbelt. Ito magagamit nga naman nila, no? Serpentine belt pa naman to. Ito yung belt serpentine belt yan. Mahal kasi, ang hirap kayo tapos hindi pwedeng isoli. Oo, nagkamali ng bili. Ngayon, sa sobrang higpit, mga kapatid, ng belt. At siyempre, kung ito yung ano tawag dito? Rotor. Yeah. Ito yung rotor. Ayun, pinalitan na nga namin to ng bearing eh. Eh kaso, sunog na pala to. Dapat hindi na namin pinalitan. Yeah. So nakaganyan niya, umiikot. Ngayon, dahil sa nasira yung bearing, ito yung bearing niyang nasira, gumanon. So pag ganun ito, sumayad na to doon sa stator. Oo, doon sa metal ng winding. So pagsayad niya, siguro, siyempre, ikot ng ikot. Nag-stack up na. Nag-stack up. Tapos ang matindi pa doon, mga kapatid, nasira yung alternator, nasunog. Ito. Tingnan nyo, itim na yan. No? O, ayan. Ang nangyari dito, bili tayo ng bago. Bibili ka rin ng belt, bibili ka pang alternator. Bibili ka pa ng alternator. Sa totoo lang, ang alternator, Glenn, kunin mo nga alternator sa loob. Bumili na ako eh. Yung bago. Bumili na ako kami kasi kung ipare-rewind, nung araw kasi uso yung rewind eh. Ngayon, di na. Hindi na uso yun. Palit na lang ng palit. Oo, tapos pag ipare-rewind mo, bibili ka pa ng IC. Di ba? So ngayon, bumili na lang kami ng alternator. Oh, ayan. Ito yung binili namin. Ito na yung bago na alternator. Pareho yan. Oo. Ngayon, Chevy yan, di ba? Oo, Chevrolet. Yung maliit na yun. So ngayon mga kapatid, nangyari to dahil doon sa maling pagtitipid. Hindi, tama bang hindi? Palagay ko, di naman nagtitipid yung may-ari kasi... Maling pagtitipid yan. Kasi yung may-ari nito, nasa abroad kasi yung lalaki. So yung nagdadala lang nung rito, yung asawa. Babae. Oo, ngayon pinagawa sa iba. Ganun ang nangyari. Mali yung nabiling belt. Hindi na kasi maisoli. Mahal tong serpentine belt eh. Pinagkasya. Binutasan ngayon yung adjuster para lang magkasya. Ang tendency yun, nasira yung bearing. Pero sa totoo lang, meron pa siyang pwedeng ibang sirain. Pati yung main pulley, kaya niyang sirain. Di ba? Kasi isang belt lang yan eh. Isang belt para sa lahat. Para sa lahat. Sa tingin ko nga, Chip, may tama rin yung tensioner eh. May tama yung tensioner. Ngayon, sige, okay na tayo doon. Kapag ka po kayo ay nasiraan ng alternator, pero hindi naman yung alternator kasi may sira nung una eh. Belt po ang problema. Bumili sila ng maling belt, maigsi, ngayon pinilit nila. Pinagkasya. Oo, yung may adjustment lang naman talaga yung alternator, kaso hindi na gumana tong adjuster, nagbutas sila rito, pinagkasya nila. So doon nagka-problema.
nasira ngayon yung alternator dahil doon sa maling nabiling belt. Ayan. Chief, may tanong ako sa'yo. Oh. Doon, may ginagawa pa po kami doon. Injection pump yun. Ito, maraming nagtatanong dito, mga kapatid. Pagka daw sila, Chief, paakyat na ganun, namamatay. Oh. Yung engine, namamatay yung makina. Oh. Paakyat na ganun. Diesel po pinag-uusapan natin, ha. Anong problema nun? Bakit ganun? Pag paakyat, namamatay. Pag pababa, namamatay ang engine. Lalo na pagka... Paakyat tsaka pamba. Oo, paakyat. Pababa, namamatay din. Pareho namamatay. Mm. Ano daw nakitang sira? Kaya nga tinatanong ko sa'yo. Baka kulang yung gasolina niya, yung tangke niya. Actually, yung ginawa mo kanina, yung in-overhaul mong injection pump, yun ang problema. Pag paakyat, namamatay. In-overhaul ko yung injection pump pero okay na raw. O bakit anong problema? Bakit kapag paakyat yun namamatay ang makina? Ang nakita ko sa injection pump, sira yung oil seal. Sira yung oil seal. Oo, nauubusan ng... Yung bangkahan ng injection pump, halimbawa ito yung pinaka-injection pump mo. Siyempre, level yan sa makina, di ba? Oo. Pagka paakyat siyang ganun, ano nangyayari? Hindi, kahit paakyat tsaka shielded yan May pressure yan Bakit up and down siya? So ibig sabihin, dahil nga dumami langis nun Lumalabas yung langi. May singaw. Yung singaw, Oo, may singaw. Sabi mo kanina, shielded yan, may pressure yan. Dapat, itong katawan ng injection pump, hindi mauubusan ng laman. Kahit iganon mo yan, pare-pare. Oo, hindi siya mauubusan ng laman. Kasi sirang-sira yung oil seal niya. Oo. Siguro po, persya ka pag umaakyat, ano? Oo. Parang nagkakaroon. Lalakas yung bomba. Oo. Itatapon niya. Itatapon lang niya. Itatapon lang niya yung diesel. Kasi yun nga. ang nakita ko doon, oil seal lang ang sira Oo, dumagdag doon sa langis niya. Ang dami. Ang dami nung langis niya ngayon. Kaya pala yung sabi niya, yung langis niya hindi nagbabawas, dumadami pa. Oo, dumadami pa. So, yun din ang naging problema nun, mga kapatid. Kapag hindi na kayo, sige, bago ko sabihin. Alin? Ano ang simptomas nun kapag dapat nang i-overhaul yung injection pump? O una, hindi na maganda hatak. Okay. Pwedeng maging maubusok. Okay. Pwedeng maging hard starting. Ano yung hard starting? Yung sa umaga. Oo. Yung matagal bago umandar. Ilang start? Pag malala, talagang matagal. Matagal. Pero yung dapat kasi, one click lang talaga. Oo, dapat one click lang. Isang ganun lang, andar ka. Andar na. Lalong-lalo na itong mga ginagawa namin na yan, itong mga crosswind na to, kasi ito ay direct injection. So dapat talaga walang singaw yan. Wala. Kapag nagkaroon ng singaw, itong mga injection pump na yan, direct injection yan, sigurado hindi ka one click. Kasi papasok yung hangin, magkakaroon ng gap yung fluid ay yung crudo. Yung pasok ng crudo, hindi makakabuga yung mo. Ang una niya ibobomba, ibubuga niya, siyempre hangin. Hangin, walang lalabas dito. Wala. 'Di ba? So para lang magkaroon siya ng lalabas dito na diesel, kailangan umikot muna ng marami yung bobomba muna siya. Bobomba muna. Pag napuno na, ayun, andar na saka siya. pa lang lalabas yung diesel dito. Kasi Kasi nga malala nga. Ubos na yung baterya mo, ayaw pang umistart. Kasi singaw na yung injection pump. Hindi na pumupunta dito. Ito, may pressure kasi ito Pag hindi mo na-reach yung pressure nito at dito pa lang sa injection pump, sumisingaw ka na, walang aakyat dito. Walang aakyat doon. So ngayon mga kapatid, yun ang mga symptoms kapag may problema ng injection pump. At yun nga, yung dito ngayon, yung ginagawa namin, dumami yung langis. Nagkaroon siya ng minan ng langis. Dumadami langis niya. Oo. Imbis na mabawasan, dumadami. Ayan, speaking of langis, ito may nagtanong sa atin. Ano daw ba ang dahilan bakit gumagamit ng oil additives? Maganda daw ba yung oil additives? Paano masasabi yan? Conforme yan. Merong kumpanya, manufacturer na antimano may warning na huwag kayong no need of additive. Huwag nang gumamit ng oil additives. Anong mga kumpanya yan? May alam ka ba? Huwag na natin banggitin. Pero malaking kumpanya yan. Malalaking kumpanya yan. Yung kumpanya sinasabi mo na yan, kumpanya na gumagawa ng mga sasakyan yan. Manufacturer. Manufacturer ng sasakyan. Pagbili mo naman ng kotse, nandoon yung mga note nila, mga... sa handbook, sa nila, sa booklet nila, kaso, bihira yung brand new. Yung iba kasi nakakabili second hand. Wala nang manual. Wala nang manual, second hand na yon.
Pero ibig ba sabihin, ito, meron akong, nandito nga yung computer, bubuksan ko to kasi itong isang, ano na to, gumagawa ng oil additives na to, sabi niya rito, oil additives are designed to improve the performance of your engine and the oil inside it. Oh, dinisign daw siya para i-improve ang performance ng makina mo at yung langis na nandoon sa loob ng makina mo. Oo. Ibig ba sabihin yung langis na, halimbawa, itong langis ko dito, ito, ibig bang sabihin ito pag hindi mo nilagyan ng oil additives, hindi na to okay. Kasi yun yung sinasabi niya, yung performance. Ini-improve pa. Oo. Itong mga modelo nating langis ngayon, improve na eh. Improve na to. Pinag-aralan. Wala ka nang dapat ilagay. Sino ba ang nag-aral? Ano bang mga nag-aral sa mga langis na to para gawin yung langis na yan? Sila din. Mga engineers, di ba? Chemical engineers. Sila din mga nag-ano niyan. Yung mga gumagawa ng langis. Gumagawa ng langis. Oh. Kaya nga po, tignan nyo, yung mga audiovisual presentation ng mga gumagawa ng langis na to, talagang sinusukat pa nila yung dami ng ester, sinusukat nila yung dami ng detergents, lahat yun. Kasi hindi rin naman pwedeng sumobra yung dami ng detergents. Baka mangyari naman niya, puro linis na lang ang gagawin nun. So, wala namang langis na. Wala nang langis na, wala nang lubrication. Ito nga, may nakalagay nga dito, low SAPs. Ibig sabihin nun, mababa yung kanyang sulfated as, yung sulfur, saka yung phosphorus. Pinabababa nila, meron pang mid-SAP. Meron pa yung talagang matataas na. So, yung mga langis natin, mga kapatid, lalong-lalo na kung fully synthetic na yan, hindi na kailangan ng additives. So, sino nangangailangan ng additives? Pwede siguro yung mga dati, yung mga hindi multigrade, yung mga unang langis. Yung mga mineral oil. Ang mga mineral oil, pwede mo lagyan siguro ng additives. Pwede ka magdaglag para ma-improve. Kasi hindi pa in-improve yun eh. Oo. Pero itong mga modern ngayon, mga multi-grade. Oo. Tsaka itong mga... Ito, fully synthetic to. Branded talaga. Ano na yan? Upgraded na yan. Hindi mo na kailangan dagdagan pa. Baka magtalo-talo pa. Oo. Tulad ni Chip. Chemical reaction. Meron si si Mobil 1. 'Di ba? Saka si Genuine Toyota Motor Oil. TGMO. Yan, TGMO. Mga number 1 langis yan. Naniniwala ka ba na si Mobil ang gumagawa ng langis ng Toyota? Pwede. Kasi ang Toyota hindi naman gumagawang langis. Nag-aangkat lang ng langis at nagpapagawa. Tsaka hindi. Meron din sila talagang dinidevelop na langis ng Toyota. Sila na mismo ang naglalagay mismo ng additives doon sa kanilang Toyota Genuine Motor Oil. Kaya nga po merong nagke-claim na si Mobil 1 daw, si ExxonMobil, ang gumagawa ng langis ni Toyota. Pero kaya nga po pag bumili ka ng Toyota Genuine Motor Oil, mga kapatid, ay yun na nga. Kumpleto na yun sa additives. Meron bang Toyota additives oil? Meron ba? Hindi ko alam. Wala akong alam. Ang parang alam wala ko, akong alam. Toyota oil. Oil lang talaga. Oo. Yung fully synthetic. Parang wala tayong alam na additives na Toyota oil eh. Wala akong alam eh. Ngayon, ito mga kapatid, ito yung isang catch din doon. Sabi, yun daw mga engine oil na to, ay kino-coat daw niya yung moving parts. Chip, kino-coat niya. Parang coated. Coated, sabi dito. Coated niya. One case involves in additives claiming to coat parts, moving parts. But how can it differentiate between moving and non-moving parts? So sabi niya, sige, yung moving parts, kino-coat niya. Paano yung hindi moving parts? Iko-coat niya rin yun kasi nasa loob siya ng ng makina. Dadaan siya ron eh. Dahil lumahalo na siya sa langis, mix na siya. Anong mangyayari ngayon doon sa oil galleries? Yung oil gallery mo, maliliit lang na butas. Doon dadaan yung mag-i-spray ng langis yung kung saan. Liliit ang butas nun kasi lagyan mo ng coating eh. Yun nga eh. Kaya nga sabi nga nito. Paano mo ngayon maaalis yung coating na kinote mo ron? Kung lagi ka naglalagay ng additive, kapal ng kapal yun. Para kang kumbaga sa tao na high blood ka na. Oo, kasi yung ugat mo eh. Nagbara na yung ugat. Nagkaroon ng cholesterol yung ugat mo eh. Saka coat ng additives na yun eh. Di ba? Pero ito mga kapatid, itong mga langis na to, meron na kasi nun. Kumpleto na yan. Kumpleto na yan. Ngayon, dadagdagan mo ngayon, nung additives na yun, baka nadodoble. Baka mas dumadami yung concentration ng mga tinatawag na Teflon na yan. Teflon kasi tawag doon, yung nagko-coat na ganun eh. Diba? Pag dumoble ng dumoble yung, yung detergents mo, dumoble yung
mga nagko-quote na yan, dahil dinagdag mo pa dito sa okay na kumpleto na, lahat ng sobra, Kulang. masama. Sa lahat ng sobra, masama. Ngayon, kung bibili kayo ng mumurahing langis, dadagyan nyo ng additives. Baka, Di ba? baka sakaling umubra pa yun. Ba't pahihirapan pa nila yung sarili nila? Kaunti lang naman yung difference. Ba't ikaw pa magtitimpla, no? Oo, ba't ikaw pa magtitimpla? Hindi ka naman na engineer. Meron naman may bibiling templado na. Merong nabibiling timplado na, maganda na. Ngayon, siyempre, pero hindi natin sinasabing makakasama yung additives na yan. Kasi sa totoo lang, meron naman talagang dinesign na additives para pandagdag lang doon sa existing mong langis. Kung sa iniisip nyo, ang binili nyo langis ay mineral oil lang, mura lang yung langis. Meron nga dyan na 290 lang o 250 pesos. Lagyan mo ng additives, wala naman din po talagang masasabing masama doon. May kakilala nga ako, kapitbahay natin Kinukuha-kuha iba't ibang klase ng langis dyan, pinaghahalo-halo. Kilala mo yun? Oh, naka-junk na yung makina. Ayun, naka-junk na yung makina niya, katok na. Di ba? Pinaghahalo-halo niya yung langis. Walang budget O, iba-iba yung viscosity, iba-iba yung laman niya, pinaghalo-halo. Ayun, katok na yung makina. Ngayon, Chip, sige. Yung pagdating dyan sa additives na yan, hindi natin yan masyadong hindi advisable. Hindi advisable or advisable dun sa ibang mga gumamit. Kasi kami po ni Chip, sa tagal naming may mga sasakyan na rin kami, ako never akong gumamit ng additives. Hindi naman kailangan. At yung sasakyan namin na nandito hanggang ngayon, meron ka na bang in-overhaul na sasakyan ko? Makina? Wala pa. Wala pa kami in-overhaul. Pwede rin, overhaulin natin kahit walang sira. Kahit walang sira, para mas lalong tumagal. Sabi nitong isang magaling na nagtitinda ng additives, bakit daw binabawal ito? Why do some car manufacturers recommend against the use of oil additives in my car? Sabi dito, some aftermarket oil additives contain corrosive chemicals, including chlorine-based lubricating compounds. Kaya pala binabawal ng ibang manufacturer na gumamit ka ng mga oil additives kasi may nahahalo dito na corrosive chemicals. Pag sinabing corrosive chemicals, yan nga yung chlorine-based na lubricating compounds na yan, siyempre, kakalawangin. Di ba? May corrosive chemicals May side effect talaga. May side effect. Halimbawa, yung sasakyan mo, nilagyan mo ng additives, tapos hindi mo ginamit na isang buwan. Merong corrosive chemicals doon. So yun yung kakalawang. Yung portion. Ang kalawang. Yung langis mo, mananatili sa ilalim yun sa baba. Kung hindi mo gagamitin. So yung dinaanan naman ng langis mo na may corrosive chemicals na yan, pwedeng kalawangin. Di ba, Chip, yung mga Pero kung tuloy-tuloy ang gamit, okay. Walang problema kung tuloy-tuloy. Kaya nga yung dito, pag nagbaba tayo ng makina at pinabayaan mo mahamugan, kinabukasan, may kalawang na yung liner. Ganun katindi. Bakit nga ba ganun? Ba't ang bilis kalawangin Anong bakalang ginamit nila doon? Mabasa lang pag natuyo yung tubig, kalawang. Mabilis kalawangin. So, iyan yung sabi nitong isang magandang brand ng oil additives. Hindi ko nasasabihin. Pero siya kasi, ang sabi naman niya talaga, how often should I use itong brand nga na to? So sabi nito, oil treatment products can be added anytime and are best added every oil change. So sabi na, every oil change gagamitin mo. Nako, paano nga kung ito merong papabara doon sa mo? Ano mangyayari? Yung nagko-coated ng bakal. So ang mangyayari, Chip, hindi ka nakakatipid, lalo kang magkakagastos. Ngayon, sige, kapraso lang yon. At least may nabanggit kami tungkol sa langis, sa oil additives. Ngayon, may hawak si Chip dito na, ano ba itong mga hawak mo na to? Nozzle. Ito, ano naman to? Bukas na ba to? Nozzle injector yan. Nozzle injector. Ano ba papaliwanag mo dito sa nozzle? Hindi kasi, Chip, yung kanina oil additives, yung fuel additives naman. Pag sinabing fuel additives, pwedeng gasoline, additives, pwedeng diesel. Ngayon, Chip, yung mga diesel na fuel, advisable ba na lagyan ng fuel additives? Yung mga diesel. Merong naglalagay ng additive, merong hindi. Merong hindi advisable. Kasi mga kapatid, yung sa diesel kasi,
bawal na bawal talagang haluan yan ng additives na may alcohol. Oo. Number 1 yun, bawal na bawal. Unang-una, yung tangke natin, coated yan, para hindi kalawangin. Tapos pag nalagyan niya ng alcohol, ang nangyayari, nawawala pa yung coating. Yung coating niya. Oo. Tapos hahalo pa yung dumi na yon dahil sa tindi nung alcohol na content nung fuel additives mo. Sasama ngayon yan, pupunta ngayon dyan doon sa filter, doon sa tubo, Oo. at nakakarating yan dito sa nozzle. Ipakita mo nga. Oh, ito, nakakarating dito. Ano tawag dito? Nozzle tip. Ito, nozzle tip. Oo. So ito, Chip, pagka gumagana yung diesel, gumaganon-ganon ba yan? Oo, siyempre. Gumaganon yan, Close ano? open siya, close open. Oh, close open yan. Kaya yung diesel na pumapasok dito, mga kapatid, yung diesel isang kind din to ng pinakamataas na quality ng langis, di ba? Oo. Lubricant din, di ba? So ito, hindi pwedeng mahaluan to ng alcohol. Oo. Kaya nga si Chip, pag naglilinis ng injectors, ito, Diesel lang ginagamit. gumagamit ka ba alcohol? Hindi. Bakit? Hindi naman kailangan yun. Oo, tsaka ano kasi, Matapang masyado. matapang masyado yun. Ngayon, kung yung fuel additives nyo na ginamit sa diesel, may setting yan eh. Oo. Yung dinadagdag, iba naman sa gasolina. Iba Sa naman, gasolina, octane no? Dito setting. Tapos hinahaluan kasi ng alcohol yun. So dapat ang hahanapin yung fuel additives na ginagamit nyo sa diesel na talagang panlinis ng injector, yung walang alcohol. Tsaka talagang pang-diesel Pang-diesel. talaga. Huwag yung, baka mamaya pandi-gasolina yung gamit. Ay, delikado yun. Yeah. Kasi mga kapatid, nakalagay dyan sa mga nabibili na yan, injector cleaner eh. Oo, injector cleaner. Tapos may content ng alcohol. Kaya nga po, itong mga ginagamitan ng mga injector cleaner na yan, mas mabilis pang nagkakaroon ng problema. Alam niyo po kung bakit? Lilinisin niya yung tangke, lilinisin niya lahat, tapos makakalampas dun sa filter, pupunta rito. Ano mangyayari? Yung dumi, pag pumunta dyan. Nagbago na yun. Ay, andito na, barado na. Ngayon mga kapatid, puntahan naman natin yung sa digasolina. Wala akong injector ng gasoline eh. Wala kang hindi, ito i-assume natin ito pang gasolina. Ito total hindi mo binuksan. Sa digasolina ba merong nozzle? Walang nozzle. Walang nozzle. Wala. Assembly yun eh, hindi na bubuksan. Hindi nabubuksan 'yun. No. So kung walang nozzle 'yun, bakit gumaganong-ganon 'yun? Meron din siyang nozzle tip. Nozzle tip, pero wala siya nung yung mas mahina ang pressure. Okay. Tapos meron ditong solenoid. Solenoid, para mag-close open. Close open lang 'yun. Oo. Pinaka-nozzle niya, injector. Injector. So kumbaga sa diesel, yung computer na rin nagpapagana ng close open doon. Meron siyang solenoid din diyan. So itong digasolina, okay lang lagyan ng fuel additives. Pwede rin. Pero mas maganda, wag na kayong gumamit ng fuel additives. Kasi hindi mo alam kung anong epekto nun. Ito nga rin kasi mga kapatid yung naging problema. Kasi dahil nga sa ang buong mundo talagang hanggat maaari ang gusto nila, yung gasolina natin, wag ka magbuga ng kapag ka sinusunog na sa makina, wag ka na magbuga ng lason. Kaya lang hindi mo mapipigilan, talagang lalabas yung carbon dioxide, lalabas yung mga iba't ibang. Yun talaga magiging resulta eh. Carbon monoxide, kung ano-ano pa. Ngayon, gumawa ngayon ng mga gasolina na inalis na yung lead content. Wala nang lead. Wala nang lead, kaya nga unleaded. Di ba? So, nung ginawa yon, nilagyan ng ng ethanol. Ethanol naman. Ethanol. Halimbawa, Chip, hindi mo ginamit ng mahabang panahon yung sasakyan mo, di ba minsan pag inamoy natin yung gasolina, mabaho na. Mabaho Iba na. ng amoy. Oo, napapanis na. Napapanis din. Oo, lalo na yung mga gasolina na mabababa yung quality. Meron bang mabababa ang quality na gasolina? May kanya-kanyang grado nga eh. Kaya nga yung quality niya mababa. Meron mataas. Ngayon dito sa Pilipinas, isa lang yung alam ko na may tinatawag na top tier. Yung top tier, yun yung may pinakamataas na uri ng gasolina. Kaya sabi nila dito, adding fuel stabilizer to the fuel tanks on an RV, stored car, low mower, or four-wheeler, great protection during their downtimes. So magandang protection daw yun kapag hindi mo ginagamit during their downtimes. Pag bihira mong gamitin. Pag bihira mong gamitin. Kaya nga mga kapatid, kayo, may mga kotse kayo, dahil nga yung, halimbawa, ang kotse mo magandang klase, yung mga kailangan gamitan ng
magagandang gasolina, Oo. yung palang Shell, top tier pala yan. Yung kanyang, yung sinabi ko kanina, yung kanyang B-Power. So, top tier yan. Kaya kung halimbawa, nagdi-gasolina sa sasakyan nyo, mini-maintain nyo ngayon, yung Shell na yan, okay pala yun, best pala yun. Kaya mo ka magkakarga. Paminsan-minsan kahit. Oo. Wag lagi. Wag lagi, pero kung regular mo naman ginagamit ang sasakyan mo at okay naman sa yung mga unleaded na na galing diyan sa ibang mga gasoline station na hindi Shell, makakatulong din naman sa iyo na paminsan-minsan gagamit ka ng Shell. Oo. Kasi parang iyon na raw yung fuel additives mo. Na panglinis na Oo. gagamitin mo. Oh, hindi ka nabibili nung Inihalo. yung additives kasi sabi nga nila, yan daw yung mga fuel stabilizer. Oo. Parang gasoline stabilizer. Prevent fuel separation. So, yung mga top tier na tinatawag. So, sabi pala dito, over time, particularly if the vehicle isn't fueled, a top tier gas station will develop fuel deposit and carbon deposit. O, yun, yan, top tier. Nag-aalis siya ng Oo. deposit. Magkakaroon ng carbon deposit kapag hindi ka gumagamit ng mga top tier na yan. Dito sa Pilipinas, ang top tier Shell lang. Hindi ko alam kung meron pa. Mga kapatid, makikita niyo yun sa gasoline station, nandoon mismo sa, ano tawag doon, sa... Yung tangke nila, yung pump. yung pump, yung makina, nakalagay doon kung top tier. Kaya tignan nyo na lang yung kung top tier yun. Kahit paminsan-minsan magkarga kayo nun kasi makakatulong na aalisin din niya yung mga carbon. Sabi dito, fuel system deposit can clog fuel injectors and impact performance and fuel economy while carbon deposit can block airways to lead and lead to ping. Ayan, yung ping. Ano tawag doon? Detonation. Ayan, yung and other problems. So, use top tier fuel, regular fuel injector cleaner can help to restore your engine's performance and fuel economy. Ayan, So, parang itong top tier, magiging injector cleaner na rin siya. Or kung gusto mo, gumamit ka ng regular injector cleaner, makakatulong daw yon para i-restore ang engine performance mo. So, yun mga kapatid, kapag po kayo ay gumagamit ng fuel injector sa inyong diesel engine, diesel fuel, piliin nyo yung walang alcohol, hindi alcohol-based. Kasi, baka palagi kayong makikita ni Chip at aayusin ng inyong injector. Ay, meron pa lang ito, bago natin tapusin, meron tayong customer na darating, ito po ay galing pa ng Lubao, Pampanga. Ay sir, kung nanonood po kayo, yung taga Lubao, Pampanga, ang sabi niya, Ford yung gamit niya. Kabibili niya lang, Ford Everest. Ngayon, ang tinakbo ay 8,000 kilometers lang. 8,000. Pero ang Ford niya ay 2020 model. So, 4 years na. Nahila daw ng bangko yon. Ngayon, binili niya sa bangko na pero ilang taon na naka-stock. Repossess. Oo, repossess. Ngayon, pagbili niya, pinaandar nila palyado. Ang sabi raw ng Ford, kailangan daw palitan lahat yung injector. Ngayon, nung nalaman ko na yung pala stock, sabi ko, mukhang kailangan lang ibaba mo muna ang tangke mo, itapon mo lahat yung diesel na yon. Di ba? At linisin natin. At linisin. Baka hindi mo na kailangan pumunta dito sa Antipolo. Doon na kayo. Baka yun lang yung problema kasi nga panis na yung diesel nun. Parang may mga matitigas na... may matitigas. Saka siyempre ang diesel ay hygroscopic. May ano yan. Yung tangke natin, kapag yan standby mo sa bahay mo na hindi mo ginagamit, yung fuel tank na yan, nagmo-moisture yan. Diba? Tapos yung moisture na yun, tubig yun, nahalo sa diesel mo. Parang foam ngayon yung diesel mo. Parang foam ngayon. Kaya minsan nagtataka ka, hindi naman ako nagpakarga, bakit nagkaroon ng tubig yung water separator, yung feed pump, may water separator. Hindi naman siya nagpakarga ng fuel. Isang linggo niya hindi ginamit, nagkaroon ng tubig kasi nga nagmo-moisture yung mga tangke natin, humahalo yun sa fuel. Paano Chip? Okay na. At magkakape na kami. Magkakape na tayo. Ito yung mga pinakita namin sa inyo. Sana makatulong po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, lagi po kayong mag-iingat. Bye-bye! Bye!